Breaking news mga kabayan, President Donald Trump tuluyan ng iniwan ng Ukraine. Hindi na magsusupply ng mga military equipment. Pangalawang breaking news, more governments ang sasama sa United Kingdom at France para tulungan ang Ukraine. Pangatlong breaking news, Russia, inatake ang isang cargo ship na may lamang British weapons na ipapadala sana sa Ukraine. Paano nalaman ng Russia ito? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Keir Starmer, mas maraming bansa ang pumirma sa plano ng Britain at France na magpadala ng mga peacekeeping troops sa Ukraine kung magkaroon ng peace deal. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga reporters matapos ang isang summit ng mga European at world leaders sa London noong linggo, iginiit ng punong ministro ng United Kingdom na kailangan ng coalition of the willing plan ang suporta mula sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang Amerika ay isang maaasahang kaalyado. Ilang mga bansa ang nagkasundong magpadala ng mga troops para sa peacekeeping force sa panahon ng summit. Ayon kay Starmer, ngunit idinagdag niya na iiwanan na lamang nila sa bawat bansa ang pag-aanunsyo ng kanilang partisipasyon. Ipinakita nito ang isang katulad na pahayag tungkol sa paggastos sa depensa na ginawa matapos ang summit na pinangunahan ni NATO Chief Mark Rutte. Sinabi ni Rutte na nakarinig siya ng mga new announcements sa table na para sa mas maraming European countries na nangakong i-ramp up ang paggastos para sa depensa. Hindi naman na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Tinawag ni Starmer ang summit sa London upang makuha ang suporta para sa peacekeeping plan at upang hikayatin ang mga European leaders na mag-commit sa pagtaas ng defense spending. Ipinahayag noong linggo ng umaga na ang UK, France at Ukraine ay magtutulungan sa isang peace plan at ipapasa ito kay Trump. Ang summit ay inorganisa ni Starmer at dinaluhan ng iba pang mga European at world leaders, kabilang na ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, ngunit walang pumuntang US representative. Samantala, sa iba pang mga balita, noong nakaraang Biyernes, sa halip na isang maayos na seremonya ng pagpirma sa isang kasunduan sa mga mineral, nauwi sa tensyonado at mainit na palitan ng salita sa Oval Office ang pag-uusap nina Donald Trump, J.D. Vance at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa harap ni Zelensky, binatikos ni Trump ang Ukraine leader sa umano'y pagsusugal sa World War III at pagiging disrespectful nito sa tulong militar mula sa Estados Unidos. Sa kabila ng pagsubok ni Zelensky na magpaliwanag, patuloy siyang pinagsalitaan nina Trump at Vance. Ilang oras matapos ang insidenteng ito, lumabas sa mga media report ng US na seryosong pinag-iisipan ni Trump na putulin ang lahat ng tulong militar para sa Ukraine. Kung tuluyang matitigil ang suportang militar ng US, maaaring humina ang depensa ng Ukraine laban sa Russia. Ilan sa mga pinakakritikal na armas na ibinibigay ng Amerika ay ang mga sumusunod: interceptor missiles para sa Patriot Air Defense Systems. Ginagamit ito upang pigilan ang mga ballistic missiles ng Russia. Ang mga missile na ito ay eksklusibong ginagawa sa Estados Unidos, kaya't mahihirapan ang Ukraine na palitan ito. Sunod ay ang mga rocket at missile para sa MLRS at HIMARS. Ang mga guided rockets at long-range missiles na ito ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang sirain ang mga arsenal at command centers ng Russia. Kung mawawala ito, mahihirapan ang Ukraine na pabagsakin ang supply chain ng kanilang kalaban. Pangatlo ay ang intelligence support. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Ukraine ay ang malawakang intelligence sharing mula sa Estados Unidos. Kung ito ay mawawala, mahihirapan ang Ukraine na masubaybayan ang mga galaw ng Russia. Ayon sa mga eksperto, kahit na may ilang mga sandata na maaaring palitan ng mga European countries, hindi nito matutumbasan ang mabilis at mataas na kalidad na suporta mula sa US. Sa iba pang mga balita,
Inutos ng mga otoridad ng Russia na magsagawa ng isang missile strike upang lumubog ang isang cargo ship sa gitna ng unconfirmed allegations mula sa Moscow na ang barko ay nagdadala ng mga British weapons na itinakdang ipadala sa Ukraine. 2 Iskander-M ballistic missiles ang umatake sa Panama-flagged na MSC Levante F na pinaniniwala ang pag-aari ng isang Swiss company. Ito ay naganap ilang sandali lang matapos itong mag-dock sa port ng Odessa noong March 1. Ayon sa mga media ng Ukraine, 2 port workers ang nasugatan at nasira rin ang ilang mga infrastruktura sa port ng Odessa dulot ng pag-atake. Ang pag-atake ay naganap habang nakipagkita si British Prime Minister Keir Starmer kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at sa iba pang mga European leaders upang pag-usapan ang hinaharap ng Ukraine noong March 1. Ang pulong ay kasunod ng isang tensyonadong palitan ng salita sa pagitan ni Zelensky at ng US President at US Vice President na sina Donald Trump at JD Vance sa White House. Ayon sa Russian Telegram channel na Talipov Online, sa Turkey ay nakatanggap ang barko ng karagdagang mga container na may kulay red at yellow na di umano'y naglalaman ng mga British maritime drones at mga armas mula sa isang NATO base sa Turkey. Nang dumating ang barko sa port ng Odessa, tinamaan ito ng 2 missile sa berth number 2 bandang alas 6 ng hapon. Gayunpaman, itinanggi ito ni Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba na nagbigay diin na ang barko ay nagdadala lamang ng mga civilian cargo. Sa iba pang mga balita, sa likod ng maraming mga tensyon at conflict sa mundo, may isang bansa na laging nababanggit, Iran. Dati itong makapangyarihang imperyo, pero unti-unti itong nawalan ng impluensya. Ngayon, sinusubukan ng Iran na magkaroon ng impluensya sa politika sa rehiyon. Pero ang tanong, ito ba ay isang mastermind na naglalaro ng isang komplikadong game of chess? Ano nga ba ang gusto ng Iran? At paano naiimpluwensyahan ng kasaysayan nito ang relasyon nito sa ibang bansa sa kasalukuyan? Heto ang 5 dahilan kung bakit ang Iran ay kasangkot sa maraming conflict. Una sa lahat, para maintindihan ng Iran sa 21st century, kailangan nating balikan ang nakaraan. Matatagpuan sa gitna ng Asya, ang Iran ang tahanan ng isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Sa tuktok ng Persian Empire, may halos 50 milyong tao ang naninirahan dito. Kalahati ng populasyon ng mundo noong panahong iyon. Kaya't marami sa mga namumuno sa Iran at maging ang mga karaniwang tao ay naniniwala na may maluwalhating nakaraan ng Iran at nararapat itong magkaroon ng mahalagang papel sa rehiyon at sa mundo. Sunod-sunod na imperyo ang namuno sa Iranian Plateau sa loob ng daan-daang taon. Nang bandang 7th century, dumating ang mga Muslim Arab armies na nagdala ng Islam sa rehiyon. Pagsapit ng 20th century, nakilala ang Iran sa buong mundo nang matuklasan ng British ang langis dito. Bagamat hindi sinakop ng British ang Iran, ang paglikha ng Anglo-Iranian Oil Company na kalaunan ay naging BP ay nagbigay sa kanila ng malaking impluensya sa bansa. Noong 1953, isang coup na isinagawa ng US kasama ang tulong ng British ang nagpabagsak sa demokratikong halal na punong ministro na si Muhammad Mossadegh na nag-nationalize ng langis ng bansa. Nagresulta ito sa embargo West na nakaapekto sa ekonomiya. Ang pro-Western na si Shah Muhammad Reza Pahlavi ay namuno ng 26 years sa ilalim ng relatibong mapayapang pamamahala hanggang 1979. Ito ang leader na tinaguri ang Father of Revolution, si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pagbalik niya sa Iran, agad niyang ipinatupad ang kanyang mga layuning pampolitika at binuo ang isang bagong Iran na nakasentro sa relihiyon. Isa sa mga naging epekto nito ay ang pagkasira ng alyansa ng Iran sa mga Western powers, lalo na ang US. Nagkaroon ng matinding tensyon noong inatake ng mga estudyanteng sumusuporta sa bagong rehimen ang Embahada ng Amerika sa Tehran na nagdulot ng isang 444 days na krisis. Sa mga sumunod na dekada, patuloy ang mga alitan sa pagitan ng Iran at US. Tulad noong 1988, nang aksidenteng ma-shootdown ng US Navy
ang isang Iranian passenger plane na may sakay na 290 na tao, kabilang ang 66 na bata. Noong 2020, matapos ang ilang buwang tensyon, isang mataas na Iranian general, si Qasem Soleimani, ang pinatay sa isang airstrike ng US na sinabing ginawa nila bilang self-defense. Noong 2023, sa kasagsagan ng Israel-Gaza War, naiulat ng US ang mahigit 170 na pag-atake mula sa mga Iran-backed militias sa kanilang mga base sa Middle East. 3 sundalo ang nasawi at nagbanta ang US ng matinding aksyon na nagresulta sa pagbawas ng mga pag-atake. Upang mapanatili ang impluensya nito, naghahanap ang Iran ng mga kaalyado tulad ng Russia. Inaakusahan ng US ang Iran na nagbibigay ng armas sa Russia para sa giyera nito laban sa Ukraine. Sa rehiyon naman ng Middle East, may dalawang pangunahing karibal ang Iran, ang US at ang Israel. Upang ipagtanggol ang sarili, gumawa ang Iran ng isang network ng mga kaalyado at proxy na kilala bilang Axis of Resistance, isang paraan para ma-deter ang mga atake laban sa kanila. Malaki ang naabot ng impluensya ng Iran sa Middle East at ginagawa nila ito gamit ang mga alyansa sa mga militia group na tinatawag na proxies. Kasama dito ang Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, ang Houthis sa Yemen, at iba pang mga grupong armado sa Iraq, Syria at Bahrain. Marami sa mga grupong ito ay tinatawag na teroristang organisasyon ng ilang Western countries. Pero laging may espasyo para sa plausible deniability ang Iran. Ibig sabihin, pwede nilang sabihin na hindi sila direktang sangkot. Ayon sa kanila, ang mga resistance groups sa rehiyon ay hindi tumatanggap ng direktang utos mula sa Islamic Republic. Noong October 7, 2023, inatake ng mga militante ng Hamas ang Israel na nagresulta sa pagkamatay ng 1,200 na tao. Ang insidenteng ito ang naging mitya ng pinakamatinding digmaan sa kasaysayan ng Palestinian-Israeli conflict. Bagamat itinanggi ng Iran na may kinalaman sila sa atake, hayagan nilang sinuportahan ang aksyon ng Hamas. Simula noon, sinusubukan ng Iran na magbigay ng moral support sa Hamas na kasalukuyang nasa ilalim ng matinding presyon nang hindi naman sila direktang madamay sa giyera kasama ang US o Israel. Hindi lahat ng grupo sa Axis of Resistance ay may parehong ugnayan sa Iran. Hezbollah ang pinakamalakas sa mga proxy na ito at ito ang crown jewel ng Iran's Axis of Resistance. Ang Hezbollah na nabuo noong 1980s ay nakabase sa Southern Lebanon at nagdadala ng banta sa hilagang bahagi ng Israel. Isa sa mga iniisip sa Tehran ay gustong unahin ng Israel na wasakin ang Hamas bago sila mag-focus sa Hezbollah. Dahil dito, posibleng gumuhit ng linya ang Iran para siguraduhing magiging matindi ang laban sa pagitan ng Israel at Hezbollah bago pa ito humantong sa direktang atake laban sa Iran. Isa pang problema ng Iran ay ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang pinakamalaking Sunni power sa Middle East, habang ang Iran naman ang pinakamalaking Shia power. Ang kanilang alitan ay nag-ugat sa magkaibang pananaw tungkol sa kung sino ang dapat pumalit kay Propeta Muhammad. Bagamat hindi pa sila nagkaroon ng direktang digmaan, matagal na silang naglalaban sa proxy conflicts. Ang Iran, bilang pinakamalaking Shia state sa rehiyon, ay itinuturing ang sarili bilang natural na leader ng mga Muslim, lalo na ng Shia community. Sinusubukan nilang pahinain ang posisyon ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga Houthis. Simula nang magsimula ang civil war sa Yemen noong 2015, nakikipaglaban ang mga Houthis sa gobyerno ng Yemen at sa Saudi Arabia. Noong 2023, mas tumindi ang tensyon nang targetin ng mga Houthis ang Red Sea, isang mahalagang shipping route para sa pandaigdigang kalakalan. Kontrolado na ngayon ng Houthis ang halos kalahati ng Yemen. Tulad ng Hezbollah, nakikinig sila sa Iran pero hindi sila direktang sumusunod sa bawat utos nito. Bagamat sinasabi ng Iran na hindi sila nagbibigay ng armas sa Houthis, inaamin nilang sinusuportahan nila ang grupo sa politika. Pinakita rin ng Iran ang kanilang political allegiance sa Syrian Civil War. Sa digmaang ito, nasa panig ng gobyerno ang Iran
laban sa mga rebelde na suportado ng Saudi Arabia at mga Western nations. Sinusuportahan nila ang gobyerno ni Bashar al-Assad hindi dahil sa ideolohiya kundi dahil sa pragmatismo. Ganito rin ang dahilan kung bakit sinusuportahan ng Iran ang Hamas kahit na Sunni ito. Ipinapakita nito na ang strategic goals ng Iran ay madalas na mas malawak kaysa sa relihiyon. Sa tuwing may banta mula sa labas, hindi nagdadalawang isip ang Iran na suportahan ang mga grupong hindi naman nila karelihiyon. Sa huli, sinusubukan ng Iran na panatilihing malayo ang labanan sa mismong teritoryo nito. Heto na ang ating panghuling dahilan. Simula noong natapos ang Iran-Iraq War sa isang ceasefire noong 1988, hindi na nakipagdigmaan ang Iran sa sariling lupa nito. Ang mga tangke ay Iraqi, ang bayan ay Iranian. Malaki ang epekto ng digmaang ito sa Iran dahil kahit halos 3 beses ang laki ng Iran kaysa Iraq, hindi nito nagawang talunin ang kalaban. Maraming sibilyan ang namatay at makikita ang takot at kaguluhan sa kanilang paglikas. Sa huli, sinusubukan ng Iran na panatilihing malayo ang labanan sa mismong teritoryo nito. Heto na ang ating panghuling dahilan. Simula noong natapos ang Iran-Iraq War sa isang ceasefire noong 1988, hindi na nakipagdigmaan ang Iran sa sariling lupa nito. Ang mga tangke ay Iraqi, ang bayan ay Iranian. Malaki ang epekto ng digmaang ito sa Iran dahil kahit halos 3 beses ang laki ng Iran kaysa Iraq, hindi nito nagawang talunin ang kalaban. Maraming sibilyan ang namatay at makikita ang takot at kaguluhan sa kanilang paglikas. Matagal bago nakabawi ang Iran mula sa digmaan. Mula noon, nakatuon na ang estratehiya ng militar ng Iran sa pag-iwas sa direktang labanan. Kaya't nag-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang missile program. Ang mga missile na ito ay ginagamit bilang panakot laban sa mga posibleng umatake sa Iran, habang nagbibigay din ng kapangyarihan sa bansa na magpakita ng lakas ng hindi direktang nakikipagdigma sa ibang estado. Pero tila nagbabago na ang estratehiya ng Iran. Noong January 2024, inatake ng Iran ang mga tinatawag nilang kalaban sa Iraq, Syria at Pakistan. Ang Pakistan naman, upang hindi mawalan ng muka, ay gumanti. Para sa Tehran, ang mga hakbang na ito ay defensive. Pero para sa ibang bansa sa rehiyon, ito ay malinaw na offensive. May mga nangangamba na dahil sa digmaan sa Gaza, humina ang kredibilidad ng Iran bilang isang regional deterrent. Ngayon, posibleng bumawi ang Iran gamit ang nuclear deterrence, ang tinatawag na ultimate deterrent. Sabi ng US, hindi namin papayagan ng Iran na makakuha ng nuclear weapons. May mga diplomatikong hakbang na ginawa ng West upang pigilan ang Iran sa pagdevelop nito. Pero noong 2018, umatras si President Trump mula sa isang mahalagang kasunduan na naglalayong tiyakin ito. Tinawag niya ang kasunduang ito na isang horrible one-sided deal. Gayunpaman, noong pagtatapos ng 2023, iniulat ng US intelligence na malapit na ang Iran, ilang linggo na lang daw, sa paggawa ng nuclear weapon. Ano nga ba ang gusto ng Iran sa rehiyon? Ang Islamic Republic ng Iran ay hindi pa nararating ang karamihan sa mga layunin nito. Gusto rin nitong makita bilang nangungunang estado sa mundo ng mga Muslim. Ngunit ito rin ay isang bansang matagal nang nasa ilalim ng arms embargo at mas kaunti ang ginagastos sa militar kumpara sa mga karibal nito sa rehiyon. Sa core nito, ang pangunahing layunin ng Iran ay self-preservation, pananatili sa kapangyarihan at proteksyon sa sarili nitong estado. Ang kwento ng Iran ay hindi lang tungkol sa kasaysayan o politika. Ito ay kwento ng survival. Simula noong Iran-Iraq War, malinaw na ang mga hakbang ng Iran ay nakatuon sa iwasan ang muling maging battlefield ang kanilang sariling teritoryo. Pero habang sinusubukan nilang protektahan ang kanilang bansa, lumalabas na ang kanilang estratehiya ay nagiging mas agresibo na nagdadala ng tensyon sa buong rehiyon. Ang tanong ngayon, kung ang Iran ay malapit ng makagawa ng nuclear weapon, ito ba ang magiging paraan nila para masiguro ang kapayapaan o magiging mitya ng mas malawak na digmaan? Sa isang banda, maaaring ito ang kanilang ultimate defense, pero sa kabilang banda,
ito rin ang maaaring mag-trigger ng mas matinding reaksyon mula sa ibang bansa tulad ng US at Israel.